Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-anim na gabi ng ating simbahan. Ama, sa nalalapit na pagtatapos ng paglalakbay namin sa panahon ng Advento, sinisindihan namin ang kandila ng pag-asa, kapayapaan at galak. At ngayon ay sinisindihan namin ang kandila ng pag-ibig. Gawaran mo kami ng lakas ng loob na magbahagi ng pagmamahal. Pagmamahal para sa buhay at sa aming likha. Pagmamahal sa mga makasalanan at mga banal. Pagmamahal sa mga mahihirap. Taos puso kami nagpapasalamat para sa pag-asa na inihandog ng iyong anak. Para sa kapayapaan ng kanyang ipinagkaloob. Para sa kagalakan ng iyong espiritong ibinuhos sa aming mga puso. At para sa pagmamahal na nagliligtas at naghahatid sa amin sa daan patungo sa iyo. Ang ating banal na misa ngayon ay pamumunuan ni Reverend Father John Arca ng Shrine of St. Louis of Child Jesus. Magsitayo po ang lahat at ating magiging ang pambuhat sa amin. Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayo. Mga kapatid, tayo na sa ika-anim na gabi na ang ating paglulubina para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng ating manunubos. At kasama natin sa misang ito ang pasasalamat at intensyon ng Ferrer family, ni Ray Ignacio at kanyang pamilya, Richard Espejo at kanyang pamilya, at pasasalamat sa biyaya ng buhay ni Raymar Balos. Pagdasal din natin ang mabisang paggaling ni General Baigoy. Dalangin din natin ang mga kaluluwa, sina Elisa Mendoza Narval, Ismael Aguto, Lucina Sanchez, Angelita Aguto, Victor Castigador Sr., Mariano Yaves, Virginia Dalgado, Angelo Onofre, at Lina Paloma. Upang maging marapat-dapat tayong gumalat sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo sa mandali at suriin natin ang ating mga sarili. Panginoon, ikaw ang aming lahat, patungo sa Ama, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, ikaw lamang ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, ikaw ang buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakataong tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Sa pagsabit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsuko kong lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, iniuong kami ni David na magtayo ng isang na templo para sa Panginoon. Subalit pinili ng Panginoon na itayo ang kaharian ni David at sa kanyang angkan magmumula ang Mesiyas, ang tutubos at maghahari sa Israel. Nagbasa mula sa ikalawang aklat ng Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bakit. Sa tulong ng Panginoon, hindi na sabi ng bala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Lihat at sinabi, "Nakikita mong nakatira ko sa taman ng Sebe, ngunit ang kaban ng sipat ay sa Tolda lamang." Sumagot si Lihat, "Isagawa mo ang iyong inisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasalit." Ngunit ng gabing iyon, sinabi ng Panginoon kay Lihat, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa anumang dapot at lahat ng mga kaaway ay aking nilito. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko pag-ibigin. Wala nang gagawin para sa kanila roon. Wala nang maabitin sa kanila tulad noong una. Buhat na maglagay ako ng pupok nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagawin para sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilalanin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Iyong hari ay hindi mawawagi sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pag-ibig mo walang mali ay lagi kong sasabihin. Pag-ibig mo walang mali ay lagi kong sasabihin. Pag-ibig mo poon na di magmamali, ang sarili na ay aking maawitin. Ang katapatan mo ay lagi sasabihin, yaong pag-ibig mo walang katapusan, sintagan mo lang ang iyong katapatan. Pag-ibig mo walang mali ay lagi kong sasabihin. Sabi mo poon, ikaw ay nagsikan, na iyong ginawa kadalhin mong iwan, at ito ang iyong pangakong iwan. Isa sa laki mo ay naging magahal, ang kaharian mo ay mamahalan. Pag-ibig mo walang mali ay lagi kong sasabihin. Ako ay tatawagin ang maniyat ko, tagapagsanggalang at manunod. Ang aking pangako sa kanya ay isiran, at mananatili sa kanya ang kitang. Pag-ibig mo walang mali ay lagi kong sasabihin. Sa ikalawang pagbasa, ang planong pagliligtas ng Panginoon na nililibig sa mahabang panahon ay naghihayag sa pagdating ni Kristo. Ito ay ibinulat hindi lamang sa balang nila, kundi pa rin sa mga pagkain. Pagbasa mula sa ulat na Apostol San Pablo sa mga Tagalog.
sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Kristo na ipinangaral ko sa inyo. Ang mabuting balita niyon ay isang hiwaga na nagbibigay sa loob ng mga panahon. At sa utos ng walang hanggan, Diyos ay nananagulit sa mga hintay upang sila manali at pumalinaw kay Kristo. Ang lahat ng iyon ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukoy ang papuri sa magpakailanman sa pamamagitan ng Kristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya ay nakatakang ikasal kay Jose, isang lalaki po at sa ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaraw ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulubihan si Maria sa iyong pangungusap at isip ng mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Magkahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. At ang kanyang pagkahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliniman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang panganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y bahog. Ngunit naglahi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon kaano ba na ng kanyang pagdadalang tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Baka po nagtataka kayo yung ating pagbasa ay pares ng kagabi. Kung nagsimba tayo kayo ng umaga, ganun din. Sapagkat nga, napaka-importante sa loob ng simbahan ang araw ng linggo. Ini-extend ng simbahan ang linggo ito mula Sabado ng gabi patungo sa linggo ng gabi. So napakahaba ng linggo ito kasi special na ang araw na ito para sa simbahan. Sapagkat ito ang araw ng muling pagkabuhay ng ating Mangulos. Kaya kung ano magtataka, kung magsisimula ang linggo natin ng Sabado ng hapon o ng gabi. Tapos pagkatapos siya, linggo ng gabi. At iisa lamang ang ating pagbasa at mga pagalangin. Ang ating Ebanghelyo ngayon ay tungkol sa Annunciation.
Nung medyo bata pa ako, teenager ako noon, natuturo ako ng kabisismo. Pagkatapos ng 2 taon sa kolehiyo, binigyan kami ng pagkakataon na makapagturo. Dahil third year kami niyan. At assign ako dun sa amin mismo. Assign ako sa Central School at saka sa isang malayong barangay. Tapos ang aking tuturuan, grade 1. Unang-una, talagang hindi ako marunong magturo. Tapos ibibigay ka sa akin ng grade 1. Talagang, kung ang Diyos naman talaga. Tapos, minsan ito ang tinuturo. Naisip ko, na pag nagturo ako, habang nagkikwento, kasi mga bata yan habang nagkikwento, natawag ako ng isang batang lalaki. Tapos sabi, hindi ka rito. Lumapit naman, medyo active ang mga naging estudyante ko ng panahon na yan. Lumapit naman siya sa harapan. Sabi ko, ikaw ang Anghel Gabriel. Dapat mapait ka. Tapos yung mga naiwan naman, medyo naiingit, mga ganun bagay. Sana sila natawag, sila nasa harapan kahit pa paano. Of course, may mga nahihiya, pero marami sa kanila, medyo lang nakagulo na dahil nanilitig na yung naging Anghel Gabriel. Tapos, sa taon-taon ng isang batang babae naman. Ikaw naman, si Maria. Ulod ka, Lord. Ganito ang nangyari. Isang araw, sa pinento ko ngayon ang Annunciation. Meron akong visual aid. Ito kasi panay drawing pictures. Ako, talagang ginuha ko yung bata. Only to realize after isang taon na pagtuturo, tinapos ko yung aking kurso. Napamahal sa akin yung pagtuturo ng religion. Para na-realize ko na gusto ko pang maturo ng mabuti. Pagkatapos na gusto ko pang magturo sa mga batang ito. Bakit ito may kwento? Kasi madalas ang bukasyon ay binubugod doon sa pag-oo ni Maria. Kita niyo ba? Para kinukumpare minsan yung bukasyon ng pagpapalik, pagmamadre, maging pag-aasawa, maging pagiging single. Doon sa pag-oo ni Maria ay Anghel Gabriel. Dapat sana ang ating tugundin kapag pinagsasabihan tayo ng Diyos kung ano ang kalooban niya para sa atin ay mangyari pa sa atin ang kanyang kalooban. Before nangyari ang Annunciation, i-imagine ko na ang batang si Maria rin ay nangangarap, naghahangad, nagdarasal ng isang araw, darating ang pagliligtas ng Diyos sa kanilang bayan. Hindi na sila aalipinin, na sila ay lalaya, na sila ay ililigtas ng Diyos sa pamagitan ng paparating na Mesiyas. Yun ang kanyang hinahangad. Yun ang usap-usapan sa buong bayan. Kaya nang dumating si Gabriel, nagtanong pa rin siya, paano yun mangyayari sapagkat siya'y dalaga. Mayroong mga pagkakataon na may mga nabubuntis na matanda na ang baog, katulad ni Elizabeth, sapagkat ang ito naman, walang imposible sa Diyos. Pero ito, bago, walang asawa, paano mabubuntis? Focus sa ngayon, ay magaling talaga. Ang tawag natin dyan, libal-doon na. Pero nung panahong yun, talagang wala din. Kaya magtataka ang halos lahat. Pero, yun na, anong sabi ni Gabriel? Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa bandang dulo, ano ang naging tugon ni Maria? Ang naging tugon niya ay magtiwala at maniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Napapit niya, mangyari gawa sa akin ang kanyang kalooban. Ano ang resulta? Maligayang Pasko. Hindi ba? Sa pag-oo ni Maria, nabigay pag-asa ang ating mundo. Tayo ay nakalaya, tayo ay patuloy na minamahal ng Diyos. Ano ang ating panawagan? Sana katulad din tayo ni Maria. Laging bukas sa kung ano ang kalooban ng Diyos.
Sana yung gusto ng Diyos at gusto natin ay magdapat upang maging maligaya tayo sa ating buhay. Hindi ko sinasabi na mawalan tayo ng problema. Pero alam niyo, nagtuturo ako kahit na pagulin mo yung mga bata. Kasi nga, religion class ito, kasi yung mga grade 1, ito kumikita sa ito ang magkadala sa CR. Nagtuturo din ako ng high school. Mga high school naman dahil wala din sila. Pag minsan, magtuturo pa, wala na sila. Recess kasi, hindi ba naman makikinig sa religion class ng recess? Kaya pag minsan ay pinapaliwanag lang talaga. Kaya, yung challenging din talaga magturo ng religion. Pero, yun nga, nung pagkakataong yun, pinakal ko na mabuti ang pagtuturo. Kasi nga, sa religion class naman, wala namang grades, di ba? Oo. Pero kahit pa paano, parang napamahal sa akin na mabuti ang pagtuturo. Talagang kailangan tumangin, kumain ng bubog, ang buhay ng manok, ang nagtuturo kasi nga, mahirap talaga. Yung ibang subject na mahirap How much more yung religion class, pag minsan mapapaliwala, pag minsan pa, ikaw religion yung mga estudyante mo, minsan makukulit din sila. Makulit na yung Katoliko, makulit pa yung hindi Katoliko, o sasabog, gano'n. Good luck sa'yo. Yung gano'n. Pero, yun nga, kapag yun nga, yun ang gusto mo, at hindi ang gusto ng Diyos para sa'yo, di ba, kahit gaano kahirap, kahit gaano problematic pag minsan, diba maglalakad ka ng kasi nga sa experience ko maglakad sa lingwid na lugar patungo sa kalsada lang para makaabot ako sa kabilang school talaga muna pero ang-pressure ko yun ang mabuti sa palagay ko isa yun sa mga masasayang araw ng aking kabataan medyo bata pa ako nung naituturo ko ano ang aking natutunan. Ano ang panawagan sa atin? Kundi sana, yung gusto natin, yung din ang gusto ng Diyos para sa atin. Kaya ang pangarap ang buhay. Kung dahil may asawa ka, mas maganda ang buhay mo sa pari. Hindi ba? Tama ba? Kung dahil single ka, mas okay ka pa sa may asawa, hindi rin. Di ba? Ito yun, no? Hindi dahil sa medyo malakas ka, mas okay ang buhay mo dahil sa medyo maligal na hindi magkakaiba tayo ng struggle. Sana yung gusto natin gawin habang tayo ay nabubuhay sa anumang kalagayan natin, ay yun din ang gusto ng Diyos para sa atin. Kaya kung tulungan, maging maligaya tayo at maging masaya. Kasi huwag na natin kakalimutan. Pag nakikita ni si Maria, mahalala natin kung sa Diyos ang nagawa sa akin ang kanyang kalooban. Upang ang resulta nito ulit, maligaya. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako Kristo Kristo, isang anak ng Diyos, ang Panginoon natin lahat, nagkakawang kausyan ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay ng Pilipin, nanakas sa kagaroon ng mga yumak, nang may tatlong araw na buhay ng mabuli, umakyat sa langit, laluglok sa kanan ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon na pumula, palito, kung sa nabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na sinumpahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa pagkakunan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mabuli ng mga tayo na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nadalangin tayo sa maupang tulad ni Maria, maging bukas at handa ang ating mga puso at isipan sa mga nais at kalooban niya sa ating pamumuhay. Idalangin natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Katulad ng yan ni Maria, maging bukas nawa sa pagdaloy ng banal ng Espiritu
ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono, upang magampanan nila ang kanilang pagsulit na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Manalangin tayo. Katulad ng Birhen Maria, maging sensitibo nawa ang mga nunulong sa pamahalaan sa paggalaw ng banal na Espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang mga hangat at sa kilos. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Katulad ni Maria, matulad nawa tayo ng tumalunod, tumulong at magmalasakit sa mga lupa, mga nag-iisa at napabayaan sa ating pangalaman. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Katulad ni Maria, maging matatag nawa ang loob ng mga kapatid natin sa Tyler at iba pang nangangalaban sa mga may karamdaman. Gabayan at patatagin nawa sila ng Espiritu sa mga pagsubok na kanilang kinakaharap. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Katulad ni Maria, patuloy nawa ng Panginoon ang mga kapatid natin lumao sa kanilang tahanan sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Isama po natin sa ating manalangin ang kapapayapa ng mga kaluluwa niya, Winifreda Bello, Elena Vittorio, Francila Antonio, Luis Agracion Jr., Agnes Rizaa, at Esperanza Quirino. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami sa katahimikan ng natin sa Diyos, ang ating mga personal na panalangin. Ang maraming mga pangirihan, higing mo ang mga panalangin at pagkalabas namin sa sapat na biyaya na kinakailangan namin sa araw-araw. Ala na kay Kristo ang aming tagapagligtas, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid ng paghahain ng tinagalugan sa mga makapangyarihan. Ang pagkinawa ng Panginoon yung paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan at karamahan sa aming kapangpamahan sa buong sambayan ng Kanya. Ang malaming lumikha, ang mga alay namin nakahain sa ikabana ay papanalinawa ng paglubog ng banal na Espiritu na pupuspos sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magbilang tao at magsilang sa iyong anak na siyang mamagitan magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At
sumayo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Pinakasalamat sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Wala pa akong nagagawa sa lahat. Ama namin mga kapangyarihan, tuloy marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabigan ng mga nabiring kanyang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad si San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahanda namin maligay para ng kanyang pagsilang, kami nananabig at nanalangin lubos na makakalap sa kanyang kalakilaan. Kaya ay sana mga anghel sisigaw ng papuri sa iyo, na walang umpay sa kalalikan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilangan. Ang malamig banal, ikaw ang bukalan ka ng kabalalan at sa pamagitan ng Espiritu may banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bawin na Beatriz, ang tos ng daw na maging nandang ginawa niya ang tinapay. Sinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yung nilabot sa kanyang malalim at sinabi, "Nagabing na ito at kanin, ikaw ang aking katawan ay ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, ginawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malalig at sinabi, "Kagabihan ito, tinugin, ikaw ang kalis ng aking dugo ng bago at walang kagamitan. Ang aking dugo ay bubus para sa inyo para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Nagsipayo po ang lahat. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon pag-aalas sa pagkamatay balik pagkabuhay ng anak na tinayari namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay ng kalis na nagkakalap ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at kayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabunggol sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling namin mga simbahan nila sa buong daigdig. Pupusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa ni Bartolome ng mga Obispo at ang tanang kapalikan. Malahan mo rin mga kapatid naming lahilay, may pagkasasiri mo rin buhay, gaya lang naman pumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kagagan. Kaawaan mo pagkakapatin kami lahat ng masalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman ang beritawian ng Diyos. Kaysa naman sila ng kapat na esposo. Kaysa naman apostol at lahat ng mga banal. Nalamuhay ni Diyos na higit ng kalulugod sa iyo. Maipaglunaw namin ang pagpupuri sa karangalan mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng pangalan ng buhay sa iyo, Diyos na makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, at sa walang hanggan.
sa pag-ubili ng nahagay na utos at tulong ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos. Ipahayag natin ang lakas Lord. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, paglalaban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at naliw sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Cristo. Sapagkat iyong kaharian ang kapangyarihan at ang kapangyarihan at ang Panginoon Yesu Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, mga kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tumahin mo aming pananampalataya at huwag ng aming mga pagkakasala. Paglalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin. Magbigayan din ng kapayapaan sa isa't isa. Kristo. Narito si Jesus ang Kordero ng Diyos, nalagalis ang mga kasalanan sa liputan, makapalatayang nangyayari sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi mo karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo na ang kailangan mo.
Manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal, ang inang pinagsaluhan ng piling na nagbibigay buhay habang papalapit. Ang pinagkasahan ng pasulan mo kaming makilaw ng may panalabig sa aming marapat sa pagdiriwang sa pagsilan ng anak mo. Na siya na mamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ko sa bandal. Magandang gabi po. Ngayon po ay gabi ng mga OFWs. Kaya naman po, inaanyayahan ng mga OFWs po na nagsimba ngayong gabi na tumayo at umatapos sa harapan. Mga OFWs po. Sa pansamantalang pagiging ng paligilang transportasyon at ekonomiya, hindi na isa ay ilang pagbilang ang mga OFWs sa mga higit na naapektuhan. Ang ila'y hindi makabalik sa kanilang sariling bayan. Ang ilan naman hindi makaalis ng bansa ang makabalik sa buhay. Isang malaking lago para sa kanila ang pandemya. Saan nga naman sila gusto ng makakain sa kanila? Malayo, malungkot, mag-isa. Sino ang makakaramay, kundi ang Facebook Messenger o video call upang mahal sa buhay ay makita. Sa kabila nito, patuloy pa rin sila sa pagbayad at paghahanap buhay. Nang sa gayon ay may ambag sa ilang bayan. Panginoon, ngayong gabi ng mga OFWs, tutusin niyo po sila ng Espiritu, nang sa gayon ay hindi nila maramdaman ang pag-iisa. Sa pagsapit ng kapastuhan, naibsanuhan nila ang pamumuligya. At higit sa lahat, bigyan niyo po sila ng lakas ng pangangatawan at tatag ng loob upang makayanan nila ang buhay sa ibang bayan. Palakpakan po natin ang mga OFWs. Nais din po namin ipasalamatan ang sponsor ngayong gabi, si Ma'am Maria Gina Season. Magtayo po ang lahat. Sumayo ang Panginoon. At pagtalahan kayo ng mga pamilya sa Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating ika-anim na simbang gabi, umayaw ng taglay, kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.